Apat na politikong idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa issue ng kickback sa mga flood control project. Yan po ay sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Senador Cheese Escudero at mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Ayon po sa DOJ, itinuturing ng protected witness si Bernardo. Saksi, si Mav Gonzalez. Matapos tumestigo sina dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, ang dating Undersecretary namang si Roberto Bernardo ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Sa pagsisiwalat ni Bernardo ng kanyang nalalaman ukol sa pangungumisyon sa flood control projects, kanyang isinangkot sina Senador Cheese Escudero, pati mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay, at si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Congressman Corao tumawag kay Bernardo para magtanong tungkol kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay siya ng komisyon para raw kay dating Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Bernardo, binigay umano niya ang pera sa kanilang common friend na negosyanteng si Maynard Ngu, isa sa campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Mariing itinanggi ni Escudero ang anyay mga malisyosong paratang. Patutunayan daw ni Escudero na nagsisinungaling si Bernardo. Tila meron daw mabusising plano na atakihin ang Senado at mga miyembro nito para dungisan ang institusyon at malihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Tanong pa ni Escudero, nasaan daw si Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez? 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested, then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinundinan ni Revilla ang mga alegasyon ni Bernardo laban sa kanya. Wala raw itong katotohanan. Handa raw makipagtulungan ang dating senador sa anumang investigasyon o prosesong legal. Kaisa rin daw siya ng publiko sa panawagang may dapat managot. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service.
2024 tumawag naman daw kay Bernardo si ngayon DepEd Undersecretary Traigiv Olayvar, na dating nagtatrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, "Boss, 15 yan." Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang magli-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Itinanggi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang tungkol sa 15% commitment na sinasabi ni Bernardo. Wala raw kinalaman ang kanyang tanggapan sa mga alokasyon sa budget ng DPWH. Wala rin daw transaksyon ng Office of the Executive Secretary kina Bernardo o Olayvar. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% na commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumistigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po kong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Ayon sa Department of Justice, provisionally accepted sa Witness Protection Program si dating Yusek Bernardo. Gayun din ang mga dating DPWH Bulacan official na sina Alcantara, Hernandez at Mendoza at ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Ibig sabihin nito, bibigyan sila ng protection ng DOJ, partikular sa seguridad at escort. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na silang pananagutan. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Sinasabi nga namin, pag nagsabi ka ng totoo at ikaw naman ay hindi na nakuha ng state witness, at least pwede ka mag-plea bargain, you can reduce the gravity of the penalties that can be imposed on you by showing good faith. Kasi hindi naman pwede lahat state witness eh. Well, kailangan may managot pa rin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.